Kapag empleyado ka at nagta-travel, madalas isang leave approval letter pa lang, may idea na agad ang immigration officer na may babalikan kang trabaho. Pero paano kung entrepreneur ka? Paano kung self-employed ka? Paano kung ikaw mismo ang boss? Dito minsan nagkakaroon ng dagdag na tanong. Isa sa mga posibleng marinig mo ay, may business permit po ba kayo kung self-employed kayo? At para sa ibang travelers, dito nagsisimula ang kaba kasi walang HR letter, walang company ID mula sa employer, at walang opisina na pwedeng tawagan. Pero ang totoo, hindi naman ibig sabihin na mas mahirap bumiyahe. Ang kailangan lang ay maipakita mo na legit ang negosyo mo, may stable kang income, at higit sa lahat may malinaw kang dahilan para bumalik. Kaya pag-usapan natin ngayon kung paano mapapatunayan ang rootedness bilang business owner o self-employed traveler. Una, maintindihan natin kung bakit ito mahalaga. Kapag self-employed ka, wala kasing traditional employer na magsasabi na babalik ka. Kaya ang hinahanap ng immigration officer ay ibang indicators. Gusto nilang makita kung may negosyo ka bang tumatakbo. Gusto nilang makita kung may responsibilities ka bang naghihintay at may dahilan ka bang bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng trip mo. Kaya unang recommendation, ihanda ang basic business documents mo. Hindi mo kailangan dalhin ang buong filing cabinet ng negosyo mo. Hindi mo kailangan magdala ng isang makapal na envelope na parang mag-a-apply ng loan. Ang goal ay maipakita mo yung mga documents mo na malinaw at organisado. Kadalasan, magandang may kopya ka ng business registration documents, business permit kung applicable, at proof na active ang business operations mo. Kung may tax documents ka or records ng negosyo, malaking tulong din yon. Kung may bank statements na nagpapakita ng business income, maganda rin. Ang mahalaga ay makita na may aktibong source of income at totoong tumatakbo ang negosyo. Pangalawang advice, pag-isipan ng tanong na ito, ano ang babalikan mo pagkatapos ng trip dahil iyan talaga ang gusto nilang makita. Bilang entrepreneur, malakas na sagot ang negosyo mismo. May clients ka ba? May operations ka bang kailangang balikan? May orders ka bang aasikasuhin? May negosyo ka bang hindi pwedeng pabayaan ng matagal? Ang mga yan ang nagpapakita ng rootedness. Halimbawa, kapag tinanong ka, ano po ang negosyo ninyo? Huwag sobrang maikli at huwag din sobrang haba. Imbes na online business po, mas malinaw at mas descriptive dapat ang sagot. Mas malinaw yung sagot na may online clothing business po ako at ilang taon na po itong operational, direkta, malinaw, natural pakinggan. At minsan may follow-up pa. Sino po ang mag-aasikaso habang wala kayo? Ito ang mga tanong na minsan nakakagulat sa ibang travelers. Pero huwag mabigla, hindi ito interrogation trick. Sinusubukan lang nilang maintindihan kung realistic ba ang travel plans mo. Kung may business partner ka, staff or family member na pansamantalang hahawak ng negosyo habang wala ka, sabihin lang ng simple, may staff po kaming maghahandle habang nasa trip ako. O kaya, nakaayos na po ang operations bago ako umalis. Simple lang. Isa pang pagkakamali ng ilang self-employed travelers ay sobrang pagde-defend sa sarili kahit wala pa namang issue. Minsan sasabihin agad kahit hindi naman itinatanong, legit po ang negosyo ko. Kapag sobra ang paliwanag, minsan mas maraming follow-up questions ang dumarating. Mas maganda pa rin ang diretso at normal lang na conversation. Pangatlong recommendation, siguraduhing tugma ang travel plan sa business reality mo. Halimbawa, maliit kang entrepreneur na araw-araw humahawak nito. Pero, ang trip mo ay 3 buwan. Posibleng magkaroon ng tanong kung paano tatakbo ang business ng ganoon katagal. Kaya mahalaga rin na realistic ang travel duration at itinerary mo. Bago pumunta sa airport, gumawa ng simpleng checklist. May business documents ba? May proof ng income? May return ticket? May maayos na itinerary? Alam mo ba ang details ng sarili mong negosyo? Hindi para mag-memorize ng script, para lang handa ka kapag may tanong. Sa dulo, tandaan ito, hindi disadvantage ang pagiging entrepreneur.
Ang challenge lang ay iba ang paraan ng pagpapakita ng rootedness. Kung empleyado, leave approval ang madalas na tinitingnan. Pero kung entrepreneur ka, negosyo mo ang magsasalita para sa iyo. Kaya maging organisado, maging malinaw sa sagot at ihanda ang tamang documents. Dahil sa airport, ang gusto lang makita ng immigration officer ay isang simpleng bagay, na may tunay kang dahilan para bumiyahe at may tunay ka ring dahilan para bumalik.